Live po tayo. Ang una ko pong babasahin sa inyo, aklat po ng Mateo, Kapitulo 24, talatang 11. Ganito po ang ating matutunghayan dito po sa Mateo 24:11. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililikaw ang marami. Dito po, may binabanggit ang ating Panginoon Kristo. Kaya hindi po lahat ng tagapagturo na nagpapakilala sa atin ay tatanggapin natin. Kinakailangan po ganito ang gagawin. Unang 1:4-1, pakinggan po ninyo kung anong nakalagay dito. Unang 1:4-1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. Dahil sa pagdami po ng mga bulaang propeta, kinakailangan pong subukin siya sa atin. Ano po ang gagawin ng mga bulaang propeta? Ganito po ang ating matutunghayan. Unang Korinto, o ikalawang Korinto, Kapitulo 11, talatang 13, 14, 15. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo, at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Ang tunay na tagapagturo, Biblia ang dala. Yung buong mga bulaang propeta, Biblia rin ang dala. Kaya pare-parehong may dala ang Biblia. Pero meron pong sinasabi rito magpapakunwaring na waring ministro. Hindi ibig sabihin, sinasangkalan lang ay Biblia. Sinasangkalan lang ng Biblia yung hindi tunay. Paano natin mapapatunayan na sinasangkalan lang ay Biblia? Meron po akong babasahin tungkol po rito sa pagtitipon. Kasi po, bawat isa, lahat po ng reliyon o sekta o mga tagapagturo, meron po yung kanya-kanyang pagsamba o pagtitipon na isinasagawa. Kinakailangan po yung isinasagawang pagtitipon ng bawat sekta, reliyon, ay susuriin natin kung yun po ay nakabase dun sa mga nakasulat sa Biblia. Kasi po, pinatutunayan po na maraming nagsilito ng mga bulaang propeta. Magsasagawa rin po ng mga pagsamba o pagtitipon. Pero ikukumpara po natin sa nakasulat sa Biblia. Ganito po ang ating matutunghayan. Sa unang Korinto 14, pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito sa 26, 27, 29. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng yan, mga kapatid? Sa inyong pagtitipon, may aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika, at mayroon namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng yan sa ikauunlad ng iglesia. Kung may magsasalita sa ibang wika, sapat na ang 2 o 3, hali-halili sila, at kailangan may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos. Lahat po ng sekta
meron pong kanya-kanyang pagsamba o pagtitipon na isinasagawa. Pagandahan. Manapa ang iba nagpagawa po ng mga kapilya, pinagbuhusan ng pera. Talagang ang gagara. Pero doon yung malalaman na hindi tunay yung pagsambang isinasagawa nila. Paano malalaman? Kasi po meron po silang hindi binabasa. Ang binasa ko 26:30. 26:29 ang binasa ko. Ngayon, bakit po doon nyo malalaman na yung tagapagturo ninyo? Bakit kulang ang turo niya? Bakit kulang? Doon nyo makikilala na bulaang propeta siya. Kung anong gusto lang niyang ituro, yun ang ituturo niya. Bakit nagagawa yun? Kasi po mawalang Biblia yung mga miyembro. Kung meron man pong Biblia yung mga miyembro, kung ano lang po ang binabasa ng pastor nila, ministro. Paano mo malalaman na ayaw niyang basahin ang kasunod na talata? Katulad nito, ang binabasa lagi yung 26 hanggang 29. Yung 30-31, paano mo malalaman? Ano pong nakalagay rito? Ganito po ang ating matutunghayan. At kung ang isa sa mga nakaupo rooy tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita. Dito po sa 30, halimbawa, meron pong 2 o 3 na nagsasalita. Mananahimik po yung mga tagapakinig o yung tinatawag na mga miyembro. Pagkatapos na magsalita ng 2 o 3, wala bang karapatan magsalita o magturo yung mga tinuturuan? Paano ka magtuturo kung wala kang Biblia? Kung wala kang basihan? Kinakailangan magdala kayo ng Biblia kung miyembro kayo. Kung may Biblia ka, paano kung masasabing ayaw niyang basahin ng 30-31? Yun ang karapatan mo. Ganito po ang ating matutunghayan. 31. Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Dito po pwedeng turuan yung tagapagturo. Pwedeng turuan. Paano mo matuturuan yung tagapagturo mo kung wala kang Biblia? Paano mo malalaman na yung tagapagturo mo ayaw niyang basahin ng 30-31? Kung wala kang Biblia. Kasi po, meron po mga pagsamba o pagtitipon din. Ang bawat isa may Biblia. Pero kung ano lang po ang binabasa ng tagapagturo nila, yun lang ang babasahin. Kaya makikita nyo, wala pong karapatan magsalita yung mga tinuturuan. Hindi po nila binibigyan ng karapatan. Halimbawa, ganito po yun. Si Manalo, meron siyang palibot, ito po yung ikinakalat nila. Ito po, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon. Dito lang po, makikilala nyo na, doon sa binasa ko, unang Korinto 14, 26, 29, yun lang ang binabasa. Yung 30-31, doon nyo na malalaman na hindi tunay na tagapagturo ang yung kinikilala ng tagapagturo. Kapag hindi siya pwedeng turuan. Halimbawa, ganito po yun. Si Manalo, meron po siyang itinuturo sa kanyang mga kaanib. Ito po. Babasahin ko sa inyo itong nasa 36. Bibigyan po natin ng pansin itong kanyang pagtuturo. Ipinagbabawal ng Diyos na tulungan ng taong tamad. Dito sinasabi ng Iglesia ni Manalo na ipinagbabawal ng Diyos na tulungan ang taong tamad. Hindi dapat daw tulungan ng tamad. Pero yung tagapagturo nila, halimbawa si Manalo, wala pong karapatan magtrabaho. Ano pong pagkakaiba ng walang karapatan magtrabaho at saka yung tamad?
tamad po pwedeng turuan. Halimbawa, ganito po. Yung walang karapatan magtrabaho, hindi mo pwedeng turuan magtrabaho kasi wala nga karapatan magtrabaho. Pupunta muna tayo dito sa tuturuan nila ng mga tao, mga kaanib nila na huwag maging tamad. Focusing po. Ang kanilang basihan, ikalawang Tesalonica Kapitulo 3, talatang 6, pagkatapos tatalon siya ng 11-12. Pasinin po ninyo. Aming iniutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid, na lumalakad ng walang kaayusan, at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Sapagkat aming nababalita ng ilan sa inyo na magsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lang lamang na nagsisigawa, kundi mga mapakyalam sa mga bagay ng iba. Sa mga gayon nga ay maaming iniutos at ipinamamanhik sa Panginoong Jesucristo, na sila'y magsigawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Dito po, ikalawang Tesalonica Kapitulo 3, talatang 6, pagkatapos tumalon siya ng 11-12. Nasan po yung 3, 7, 8, 9? Kailan nyo po malalaman yun? Paano nyo malalaman na yung ministro, tinuturuan kayo, tumatalon siya? Kanina nga, binasa natin, unang Korinto 14, 26, 29. Yun lang ang binabasa. 26 hanggang 29. Hindi nila babasahin yung 30-31. Para hindi kayo bigyan ng karapatan na magsalita. Isang halimbawa na po yun. Ngayon, tuturuan nila, mga kaanib nila, na huwag maging tamad. Yung nagtuturo, walang karapatan magtrabaho. Tatandaan nyo. Kasi po ministro po kami. Bakit ayaw mo magbasa ng 30-31? Bakit ayaw mong ituro yung 30-31? Dito, sa binasa po, sa pagtuturo nila, bakit ayaw nilang basahin ng 3, 7, 8, 9? Ikalawang Tesalonica. Kala ko ba ang tungkulin mo? Magturo. Ang pinakatungkulin mo, magturo. Bakit ayaw mo magbasa ng Biblia? Kung ano lang ang gusto ni Manalo. Kaya hindi nyo pwedeng, teka muna kapatid, kung meron kayong Biblia sa panahon ng pagsamba o pagtitipon ninyo, teka muna kapatid, bakit ayaw mong basahin yata yung 30-31? Gusto mo, ikaw lang ang may karapatan magsalita? Tulad niya ngayon. Tinuturuan mo kami huwag maging tamad. Ikaw wala kang karapatan magtrabaho. Ikaw wala kang karapatan magtrabaho. Ang tungkulin mo hindi, ayaw mo naman magturo ng Biblia. Nangangalap ka lang ng mga talata ng Biblia na ituturo mo. Halimbawa, babasahin po natin. Dito sa magandang balita Biblia po, yung ikalawang Tesalonica 3, 7, 8, 9. Pakinggan po ninyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Ito po ang nagtuturo rito si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo meron po siyang karapatan sa unang Korinto 9, ikalawang Galasa 6. Sina Manalo at ang kanyang mga ministro sumasakay lang po sa unang Korinto 9, Galasa 6. Yung mismo nagtuturo sa unang Korinto 9, at saka yung nasa Galasa 6:6, mismo siyang nagtuturo. Basahin ko po. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito, hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan. Dito po kasi, ipinakikilala ni Apostol Pablo, meron silang karapatan na humingi ng tulong. Pero hindi po nila inaasahan. Para maging halimbawa sila. Nagtatrabaho sila.
mo malalaman naman, kasi po ganito po yun. Ako, hindi po niyo ako kinikilalang pastor, ministro. Kahit na binabasa ko mga to, hindi niyo ako tatanggapin. Katulad sa Iglesia ni Manalo. Kahit nababasa ako, 7, 8, 9, letra por letra nababasa ako. Hindi po nila ako tatanggapin, hindi po nila tatanggapin yung binabasa ko. Bakit? Kung ano lang po ang gustong ipaturo ni Manalo, yun lang po ang hinihintay nila. Kahit na nababasa mo, doon mo makikilala na namumulot lang sila ng mga talata ng Biblia. Hindi nila tuturuan ng kanilang mga membro kung ano yung karapatan nila, yung rights nila. Kapatid, dito po pala sa ating reliyon, bawal ang tamad. Hindi dapat pakainin. Paano kayong mga walang karapatan magtrabaho? Anong pagkakaiba po nung walang karapatan magtrabaho at saka yung tamad? Yung tamad pwede mong turuan. Pwede mong pagsabihan. Yung walang karapatan magtrabaho, katulad ng ministro. Ang tungkulin po namin pagbiministro. Ang pinakatrabaho namin ay pagbiministro. Bakit kayo mo magbasa ng Biblia? Magbabayad na po ako ng 100 euro. Maghamon kayo sa mga ministro ni Manalo, basahin lang. O kung sino po yung makakapagpadala, halimbawa, sa ngayon po kasi, meron na po, pwede na nyo nang kunan ng video. Kung meron po kayong cellphone, pababasahan nyo lang ng talata ng Biblia. Yung pong unang-unang makakapagpadala, bibigyan ko po ng 100 euro. Bakit? Hindi po nila itinuturo. Kasi po ganito po yun. Kahit na nababasa ako, dahil hindi po nila ako kinikilalang ministro, hindi po nila tatanggapin yung binabasa ko. Kaya kailangan maghanap po kayo sa mga kinikilala nilang ministro. Halimbawa, sina Michael Sandoval, sina Fernandez, Bobby Fernandez, sina Ramil Parba, kung sino po yung tagapagsalita nila, maghanap po kayo. Kasi po, hindi po nila binabasa ang mga talatang ito. Aanin mo yung mga talatang ito. Ilang taon na ba Iglesia ni Manalo? Ang tutulungan ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo, yung walang karapatan magtrabaho. Kayo po, si Manalo, wala pong karapatan magtrabaho, naka-aeroplano, naka-mansion, naka-helicopter. Sino pong mas mapalad sa inyo? Yung nagbibigay, yung binibigyan. Nanlilimos lang si Manalo, naka-aeroplano na. Kaya po ang mga kaanib ng Iglesia Manalo nagagalit pagka sinasabi ng mga journalista, katulad ng Rappler, ng iba't ibang mga journalista, kinagagalitan. Bakit daw inilalang? Kasi ayaw po nilang malantad na si Manalo meron pong eroplano. Nakakahiya po. Bakit nakakaya? Nanlilimos lang na eroplano. Ayaw po nilang ipakilala na mas mapalad yung binibigyan. Ito po yung binibigyan namin pagdating dito sa Milan. Halimbawa, yung ministro niya, nakakotse. May bahay. Kaya po yung si Manalo, ayaw po nilang pabasahan ng talata ng Biblia. Ayaw po nilang pabasahan ng talata, kaya nagtatago po nagpapakilala siyang executive, dapat nagbabasa siya ng Biblia. Binabasahan niya ng talata yung mga kinikilala nilang ministro. Paano niya babasahin itong babasahin ko? Ito po. Magandang balita, Biblia, Kapitulo 3, talatang 7-8. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ng lahat ng bagay bilang kapalit na lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Teka muna. Inari ba niyang kalugihan? Naka-mansion? Naka-aeroplano? Naka-helicopter? Hindi makapaglakad kung walang bodyguard? Nanlilimos lang yan. Kaya hindi pwedeng ipakilala, ito pong nanglilimos sa amin. Mas mapalad. Ito pong mga nagbibigay sa amin. Naka-squatter. Kaya ayaw po nilang pabasahan ng talata ng Biblia, lalo na si Manalo.
Babasahin yung talatan mga ministro ni Manalo. Ito po. Meron na akong babasahin. Magbasa kayo. Kilalanin ninyo ang mga ministro ni Manalo. Si Manalo at ang kanyang mga ministro. Kilalanin ninyo. Bakit tayo nilang basahin ito? Unang Korinto 4, 11, 12, 13. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami at nangahuhaw at mga hubad. At mga tinampal. Wala kaming tiyak na tahanan. Kung naka-mansion pa naka-helicopter, naka-aeroplano. Yung ministro rito, pagka dumating, may sasakyan na Meron ng bahay na titirahan Kaya kung tingnan nyo, nagkukutis babae. Ulitin ko. Hanggang sa oras na ito ay nangagugutom kami, at nangahuhuaw, at mga hubad, at mga tinampal. Wala kaming tiyak na tahanan. At kami nangagpapagal, at nangagsisigawan ng aming sariling mga kamay. Bagamat inuupos kami nangagpapala, bagamat mga pinag-uusit, ay nangagtitiis kami. Bagamat mga sinisira ang puri, ay aming pinamamanhikan. Kami naging tulad ng yagit sa sanlibutan. Suka lang lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Paano mo sasabihin si Manalo, yagit? Ito po yung yagit sa amin, mga kapatid. Ipinagmamalaki namin sa inyo na aeroplano. Pagka sinasabing naka-aeroplano si Manalo, nagagalit pa yung mga miyembro. Kasi po, nahihiya po yung mga miyembro, kaya nagagalit. Kasi nakakahiya nga naman po yung nanlilimos lang, naka-aeroplano. Kumbaga, hindi bagay. Naalala ko po meron akong naalala na sa ngayon, meron pong binubusisi dyan sa Senado. Diyan sa party ng Pasay. Kasi po tatakbo sila sa politika. Ipinagmalaki yung mga sasakyan. Ipinakita sa media, sa social media. Kumbaga, hindi inaakala ng nung mag-asawa na sila ay gumawa ng hukay. Yung sariling hukay nila, sila mismo. Ngayon natutukal kung paano sila kumikita. Etong si Manalo, ikukumpara natin. Nang lilimos lang. Bakit hindi nyo i-check ang kanyang lifestyle? Ginagamit ang Biblia para yumaman. Hindi lamang siya Halimbawa, si Kibuloy. Kaya nakikita nyo, nagpapakilalang mga tagapagturo ng Ebanghelyo, ang yayaman nila. Ginagamit ang Biblia. Paano kasi nagkukunwari na waring ministro ng katwiran Ang akala mo, magagaling sila sa Kaya, sino po ang magsasabi? Dito po sa aming reliyon, sa aming sekta, mas mapalad po yung binibigyan. Wala magsasabi niya. Kami po ang mga walang karapatan magtrabaho. Kami po mga walang karapatan. Kami po ang nagpapakilalang mga ministro. Bakit tayo niyo magbasa ng Biblia? Kaya kawawa po yung nagbibigay. Ang akala ng karamihan, ang mas mapalad yung nagbibigay. Hindi po. Paano po kasi hindi binabasa yung... Kaya ako minsan tinatanong ko po ikaw na nagbibigay, anong buhay meron ka? Tingnan mo yung walang karapatan magtrabaho. Kapag kasi nagpapakilalang pastor, minister po kasi mga yan, may kotse, may bahay, lahat, galing po sa donation. Kasi po ganito po yan. Halimbawa ako, ministro. Halimbawa hindi po ako naniniwala sa Diyos. Kaya hindi po ako manghihingi ng biyaya mula sa Diyos. Halimbawa ko na po, hindi po ako manghihingi ng biyaya mula sa Diyos. Kanino ako manghihingi para magkaroon ako ng yaman? Sa mga kaanib.
Kaya magpapaligsahan yung mga kaanib na magbibigay. Dahil sa kanila ko kinukuha yung biyaya. Ngayon, yung mga nagbibigay, bahala ng Diyos sa kanila. At silang kumikilala sa Diyos. Kaya kung para maintindihan po ninyong lahat, sino pong mas mapalad ngayon? Yung hindi kumikilala sa Diyos. Kasi po ganito po yan. Halimbawa ako, tuturuan ko yung mga kaanib, magbigay ang bawat isa. Anong ibibigay kung wala mong karapatan magtrabaho? Katas mabibigla ka. Kaya pala nagpapanggap na waring ministro ng katwiran. Dahil hindi niya magagawa yung utos ng Diyos. Namumulot lang ng mga talata ng Biblia. Kaya doon yung makikilala na yung ministro ninyo. Kahit na ginagawa niyo yung pagbibigay ng abuloy, halimbawa yung mga membro nagpapaligsahan sa pagbibigay ng abuloy, yung ministro ninyo hindi naman magawa yung pagbibigay ng abuloy. Bibigyan nga lang siya. Hindi po siya kumikilala sa Diyos. Pati yung nagbibigay, hindi po kumikilala sa Diyos. Babasahin ko sa inyo. Unang 1, Kapitulo 2, talatang 3-4. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Halimbawa, ang turo ni Manalo, 4 na beses sa pagbibigay. Sa araw ng linggo. Itong linggo pwede nang gawin Sabado, basta 4. Huwebes, 1. Pwede nang gawin Miyerkules. Basta sa loob ng isang linggo, ang pagbibigay kay Manalo 5. Ang tanong, si Manalo ba magagawa niya magbigay? Hindi. Bakit hindi niya magagawa magbigay? Wala siyang karapatan magtrabaho. Kaya bibigyan lang siya. Sino magtuturo na si Manalo at ang kanyang mga ministro umaasa lang sa bigay na aeroplano? Wala. Si Manalo, siya pang gumawa ng turo, Pandoktrina 19. Yung turo ba niya, magagawa niya? Hindi. Bakit hindi niya magagawa? Wala siyang karapatan magtrabaho. Dapat magtatanong po kayo. Halimbawa, may nakita kayong mga pastor, mga ministro. Kapatid, di ba utos ng Diyos ang magbigay? Tama. Magagawa mo ba? Bilang pastor, bilang ministro. Pwede bang ikatwiran sa'yo? Full-time minister po kami. Full-time pastor po kami. Hindi ang gagawin mo ngayon, mangungulekta ka lang ng abuloy para mabuhay. Hindi lang mabubuhay, napakayaman mo pa. Kaya po ang iglesia ni Manalo, hindi po nila binabasa itong 33-34. Kaya ang nangyayari po, kulang ang turo sa inyo Kaya magagalit pa kayo sa akin. Gawa 20:33-34. Hindi ko hinangad kailanman ang salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ako upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasama. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa ating pagbabanat ng buto. Matutulungan natin ang mahihina. Alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sino pong mas mapalad sa inyo? Yung nagbibigay, binibigyan. Hindi po kumakalat kasi ito. Hindi po, wala pong nagtuturong, mas mapalad po yung binibigyan sa atin, naka-aeroplano, naka-mansion, naka-helicopter. Hindi po lumalabas sa mga opisina. Wala pong magtuturong ganyan. Kasi, inaalala po nila yung mga niloloko nila. O mga dinadaya nila. Kasi, yung mga nagbibigay, nasa squatter Tuturuan mo bang mas mapalad po ang binibigyan sa amin? Sa atin. Wala magtuturo niya. Si Pablo meron siyang karapatan, Galasa 6:6, unang Korinto 9:9. Siya lumulugar, sa nagbibigay. Saan niya kinukuha yung ibinibigay niya? Sa kanyang kinikita. Anong ginagawa? Nagtatrabaho. Kahit saan siya makarating. Para hindi po siya pabigat. Hindi siya umasa sa tulong. Meron siyang karapatan na humingi ng tulong pero hindi po niya inaasahan.
Bakit hindi niya inaasahan? Bakit natin nasabi? Para maging halimbawa po siya. Para masabi niya sa mga taong, mga kapatid, kapag naging tamad kayo sa ating reliyon, hindi kayo dapat pakainin. Ako lang ang inyong pakakainin. Kasi wala akong karapatan magtrabaho. Mali po yun. Meron akong gustong, ito po bagong bagay sa mga kaanib ng Iglesia ni Manalo, dito po sa unang Korinto. Unang Korinto 14, 9, unang Korinto 9, 15. Pasinin po ninyo yung kung ano nakalagay rito sa 15. Ito po hindi binabasa ng Iglesia ni Manalo. Ngunit hindi ko ginamit ang aliman sa mga karapatang ito. Hindi ko kayo sinusulatan upang bigyan ninyo ako ng tulong. Iibigin ko pa ang mamatay muna kaysa alisin sa akin ninuman ang batayan ko sa pagmamalaki. Hindi po nila inaasahan ang tulong. Kaya ang ginagawa po nila nagtatrabaho. Kaya po yung 18:3 ng gawa, ayaw kong basahin ng iba't ibang reliyon. Kung papaano nagtatrabaho si Apostol Pablo. Tagagawa ng tolda. Kahit sa makarating si Pablo, nagtatrabaho siya. Para kumita. Doon sa kinikita nila, doon nila kukunin yung ibibigay nila. Papaano mo sasabihin? Manalo. Halimbawa, yung ministro ninyo. Huwag ka naman magkunwari sa pagbibigay ng abuloy, ha? Huwag mong kunin sa tulong ang ibibigay mo. Hindi yun naman pwedeng sabihan. Kasi wala kayong karapatan magsalita. Hindi kayo binibigyan ng karapatan magsalita. Hindi kayo binibigyan karapatan na magturo sa inyong kinikilalang mga pastor, mga ministro. Kung tutuusin po sa pagtitipon pa lang, pwede ka nang maging ministro. Hindi mo na kailangan pumasok sa eskwelahan. Kita nyo si Manalo, si Felix Roy Manalo. Nagkulong lang sa bahay ng 3 days, 3 nights. Paglabas niya, ministro na. Yung mga ministro ni Manalo, 13 years ang pagbiministro. Mag-aaral pa ng ASPO. Pababasahan mo ng talatang Biblia. Ayaw. Bakit? Hindi ipinatuturo ni Manalo. Kaya doon yung makikita na hindi lahat ng tagapagturo tunay. Hindi lahat ng pagsamba ay tunay. Bakit? Kulang ang turo nila. Doon ang pagkakakilanlan. Kaya kailangan malalaman niyo yung totoo. Lalo na tungkol sa pera. Baka nauubusan ka sa kakabigay. Yung binibigyan mo, naka-aeroplano, naka-mansion, naka-helicopter. Pagkata sasabihan ka niya, mas mapalo na nagbibigay. Kaya ka muna, hindi ata kapatid Mali ata yung sinasabi mo. Mas mapalad po sa ating reliyon yung binibigyan. Mana pa yung binibigyan po natin ng aeroplano, helicopter, ayaw pong lumabas para magturo. Nagtatago po sa opisina. Hindi meron naman po siyang mga ministro. Mga ministro po ayaw pong lumabas Nakikita niyo ba? Paano nagkakaroon ng pagtuturo si Manalo? Nasa loob lang po ng kapilya nila. Ginadalhan po sila ng tuturuan. Kaya po, sinasabi ko sa inyo, magsiyasat po kayo, magsuri. Hindi po lahat ng pagsamba o pagtitipon ay sa Diyos. Hindi po lahat ng tagapagturo ay sa Diyos. Magbasa po kayo ng Biblia. Wag po yung mga pasugo magasin ng Iglesia ni Manalo. Maloloko po kayo. Ang ikinakalat ng Iglesia ni Manalo, ito Kasi kumikita si Manalo. Wag po ito. Biblia po. Magbasa po kayo. Para malaman ninyo kung ano po yung mga hindi nila binabasa. Tulad yan. Mas mapalad pala yung binibigyan. Pagkatapos ikaw na nagbibigay, nagpapaligsahan ka. Yung binibigyan, naka-aeroplano, naka-mansion, naka-helicopter. Ikaw na nagbibigay, nasa squatter ka. Pagkatapos galit ka sa Diyos ngayon. Bakit wala kang biyayang natatanggap? Kasi dinadala mo sa reliyon. Sa sekta mo, ang pinakakain mo, yung mga walang karapatan magtrabaho. Ang pinayayaman mo. Ikaw pa ngayon, tutusin, ikaw ang nagkakasala. Nagkakasala ka sa harap ng Diyos.
Pinakakain mo yung mga walang karapatan magtrabaho. Pinayayaman mo yung mga walang karapatan magtrabaho. Pagkatapos naghahanap ka ng biyaya na mula sa Diyos, binibigyan ka ng Diyos eh. Kaya lang, dinadala mo sa reliyon ang inyong pera, yung yaman nyo, dinadala niyo sa reliyon. Pagkatapos pinagmamalaki mo ng ang mayaman sa inyo, yung reliyon ninyo. Tapos sasabihin, mga kapatid, malapit ng araw ng paghukom, ipasusunod nyo. Yung mga inimbest ng inyong reliyon. Meron bang magtuturo, mga kapatid sasabihin, malapit ng araw ng paghukom. Kaya kung minsan yung mga iba, magagalit si Manalo sa iyo pagka sinasabi mo malapit ng araw ng paghukom. Bakit? Napakayaman niya. Ako, wala naman yaman. Mas maganda, dumating ng araw ng paghukom. Kaya po, wag po kayong napipikon, lalo na po mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Meron bang magtuturo na ito po yung ipasusunog natin sa araw ng paghuhukom. Yung pong mga inimbest ng ating tagapangasiwa, tagapamahala. Katulad po ng mga eroplano. Malapit na po magkakaroon ng si Manalo kasi po, ewan ko kung sa kanya yun. Airport sa Bukawi, Bulacan. Kaya nakipaghunahan na po siya, bumili siya ng eroplano. Ngayon nangungupahan po sa Clark Air Base. Bakit siya bumili ng eroplano? Dahil alam po niya na magkakaroon po ng airport dyan sa Bukawi. Alam niya. Bakit niya alam? Itanungin niyo po siya kung paano sila nakakakuha ng kontrata sa gobyerno. Ito po ang aking naipaglingkod sa inyo. Marami pong salamat.